Pumasok siya sa isang Russian penetration cell para patayin ang kanyang target. Hindi alam ng iba na siya pala ay isang matinik na asasin. Lingid sa kaalaman ng iba, siya ay pumasok sa kulungan sa pamagitan ng bus na naghatid ng mga bagong priso. Nang nakapasok na siya ay nagmanman sa palibot at bawat sulok ng kulungan. Binigyan siya ng damit pangkulungan at patuloy pa rin ang kanyang pagmamasid sa paligid. Pagkatapos ay hinatid na siya sa kanyang assigned na room at nakita niya ang kanyang bagong roommate na sinabihan siyang di niya gustong may kasama sa kwarto at sinagot lag niya ito na may pagkapariha tayo. Sabi ng roommate niya, ang last kasama ko dito, ilang buwan lang ang tinagal. Sabi naman na 3 araw lang naman ako dito, pinakataas na yon. Kinaumagahan nag-ehersisyo ang ating bida ang dumbbell. Hindi niya alam na yun. Hinawakan nila ang dumbbell at itinulak sa kanya. Pero hindi nila alam na malakas pala siya. At itinulak niya ang dalawa sabay biglang alis at nahulog ang 2 gang. At itinulak niya ang ulo ng mga ito sa dumbbell. Dahil nakita ito ng guard, kaya kinuha siya at ibinalik sa kanyang silda. Subalit nandoon pala nakaabang ang kanang kamay ng leader ng gang. Sinabihan siya nito na tinatawag ka at sinabihan siya nito na ito ba ang tao na gustong pumatay sa aking mga tauhan at nagtanong kung kilala ba niya ang leader na ikaw si Semyon Chorney, ikaw ang leader ng Kirov Gang. Ang baril mo ang pumatay sa mga libo-libong tao, babae at mga bata sa buong mundo. Alam mo, at biglang tinanong ng leader ng gang na kung sino siya. Umupo ang bida natin, sabay sabing siya ay isang mangagaso. Tanong ng leader, ano ang iyong hinuhuli? Tumaw siya at sagot, isang kagaya mo. Sagot ng leader, ang hunter ay isa lamang alamat. Sabi ng leader ng gang na trap ka na hunter. Sabay malakas na tanong niya kung sino ka ba talaga at sino ang nagpadala sa'yo? Sagot niya, ang pangalan ko ay Raven. Sigurado ko hindi mo ito ipagsasabi. At bigla niyang sinungaban ng saksak sa tiyan at ibang party ng katawan ang isang tauhan ng leader ng gang. Pagkatapos yung isa naman lang tumakbo patungo sa pinto at napatay din ng hunter. Pagkatapos ay itinulak niya ang mesa hanggang sa maipit ang leader at tumalon siya patungo dito. Sinabihan niya ang leader ng gang, minsan sa mga alamat ay may katotohanan din. Sinungaban niya ito ng saksak sa leeg hanggang sa mamatay ang leader ng gang. Paglabas niya, nakita siya ng guard, ngunit bigla niya itong itinulak hanggang sa mahulog. At tumalon siya sa sunod na palapag at binuksan ang nakakandadong grills gamit ang kanyang lakas. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa umabot siya sa bubongan. Nang nakatawid siya sa isang bubungan, nakita siya ng mga guard gamit ang malaking flashlight. Kaya tumakbo na naman siya at tumalon sa mga bubongan. Samantala sa ibaba ang mga guard ay naghanda na para tugisin siya. Nang nakababa na siya, ay pinutukan siya ng mga guard ng kulungan. Nakita siya ng kanyang roommate, nag-cherry sa kanya na 3 araw lang ang tagal niya sa kulungan. Ngunit 2 araw lang ito at nagawa na niyang tumakas. Patuloy siyang pinaulanan ng bala ng mga guard. Ngunit sa kanyang katangian, nang parang Spider-Man sa paglambitin at pagtalo na lampasan niya ang mga guard at nang nakalabas na siya sa kulungan, tumakbo siya na parang wolf at pumunta sa malakas na ice storm para mawalan ng vision ng mga guard sa kanya. Ngunit sa loob naramdaman ng bida na parang mayroon pa ring sumusunod. At nakita niya ang isang mabangis na wolf, ngunit tinitigan niya lang ito at natakot na ang wolf. Patuloy siya sa kanyang pagtakbo hanggang sa umabot siya sa eroplano niya na kanyang sasakyan pagtakas.